May mga paglabag daw sa paggastos ng milyon-milyong pisong confidential funds ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo sa nag-audit nito na tumistigo sa impeachment trial ng vice. Lumutang din ang mga bagong pangalan na nakatanggap ng pera. Kabilang dyan ang nagngangalang Andy Lim at isa pang may apelyido ring Piatos. Ayon sa testigong si COA State Auditor Roderick Huamil, hindi sumunod ang OVP sa joint circular sa paggastos nito ng 125 billion pesos na confidential funds. Kabilang dyan ang hindi kumpleto na laman ng isinumite nilang physical o financial plan. May nakita rin silang butas hanggang sa revised accomplishment report ng OVP. May mga pinagagamitan daw kasi ng pera ang OVP na hindi pinapayagan sa confidential funds, gaya ng 40 million pesos na halagang medical at food aid, pati na ang pagbabayad ng incentive sa informant na wala namang kasamang patunay ng tagumpay ang surveillance o intel gathering. Pakinggan natin ang bahaging yan ng paglilitis. Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million? Dahil hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses. Dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance? As of that time po na sinamit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Inisa-isa rin ang mga ginasta sa Confi Funds sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Kabilang dyan ang bayad sa reward na various goods at medicines, purchased supplies, mesa, upuan, desktop, computers at printers at various goods na 34 million pesos. Puro acknowledgement receipts lang daw ang ipinasa ng OVP dito. Walang opisyal na resibo at invoice kung saan binili ang mga ito. Ito ang bahagi ng paglilitis kanina. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili? Hindi naman po siguro confidential kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop. Hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. Ayon pa kay Wamil, sa 10 taon niya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office mula 2014 hanggang 2024, si VP Sara lang daw ang inaudit niya bilang Vice Presidente at nooy DepEd Secretary. Ito ang sinabi niya tungkol dyan. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po. Samantala, naglabas din ng prosekusyon ng mga resibo ng mga nakatanggap ng pera sa Confi Funds. Kabilang pa rin dyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos na nakatanggap ng 70,000 pesos. Ginamit niya raw ito sa gamot. Lumutang din ang pangalang Renan Piatos na tumanggap ng 110,000 pesos para sa purchase of information. Nariyan din ang mga pangalang Andy Lim, Miko Harina, Alejandro Piquet at iba pa. Pakinggan natin ang bangayan dyan ng prosekusyon at depensa. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor.
I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here, and No, counsel Your can Honor, it says undilim. Alam mo dyan, ikaw nag-cover ka nito everyday. Dyan ako nagtataka. Sino nag-isip nito mga pangalang to? Andilim, Mary Grace Piatos. Renan Piatos. Di ba? Oo. Siyempre, wala pang paliwanag dyan. Baka yan yung aabangan natin bukas. Pero, unless talagang humarap yung Mary Grace Piatos, no? Kasi yun yung inaabangan sa defense. Pero, kanina, parang ang pinag-iisipan dyan is baka dahil aliases ka siya, hindi talaga totoong pangalan. Kasi, klaruhin lang natin, yung pagbabayad sa informant ay kabilang talaga sa pwedeng gastusan ng confidential funds. Oh. Pero ang malinaw kanina na na-establish, dapat pala meron kang patunay na nagkaroon ng successful surveillance at intel gathering. Hindi ka lang basta maglalagay ng pangalan tapos sabi mo, ayan, binayaran ko yan. Dapat pala, yun lang ngayon lang din namin nalaman na, so ang hinahanap pala ng COA, kaya sa nakita ng butas, nasa ng patunay mo na naging successful itong intel gathering na ito para bayaran mo siya. And I think it's very telling yung question kanina kung ano-ano ba o kailan ba nagsimula itong confi funds na to. Paano nangyari na yung current na Office of the Vice President, tapos nung siya yung umupo as DepEd Secretary, merong confi funds, pero yung mga sinundan niya, wala. Precisely So, paano what- nangyari siya? Precisely what they said kayo nung Oo, nagpo-cover oo. kami. Parang kami, talaga ba? Parang kasi akala namin, siya lang yung inaudit kasi sa kanya nakita ng butas. Hindi. Si VP lang pala ang inaudit kasi siya lang ang may confi funds. Both OVP at DepEd. At siguro mas dagdag ko na rin, yung 5 oras na yun, almost 5 hours na yun, nagulat kami kasi towards the end namin na-realize na, yun pala ay tungkol pa lang doon sa December 21 to 31, 2022 confi funds. Okay. Hindi pa nakukover yung 3 more quarters ng 2023. Oo. So, ipagpapatuloy pa bukas yan. Hindi natin alam kung ganun din kahaba. Pero alam mo, interesado pa ako, paano nangyari na inaprubahan ng Congress yung budget ng confi funds under OVP kung sila lang pala yung nabigyan nito compared dun sa mga previous administration and still under PBBM. Tama. At yun lang yung tanging dagdagan ko lang. May point of conflict kasi kayo na ayaw mag-agree ng defense dun sa mga resibo, acknowledgement receipts nung 11 days na paggastos. Oh. Ayaw nila yan. Ayaw nilang stipulate yan. Kasi ang sinasabi nila, may point sila sa defense na questionin nila yan. But all other things, in-stipulate nila. Nag-agree sila. Acknowledgement receipt, isa pa yan. Bakit hindi official. official receipt? At walang invoice. Pera ng bayan to. Exactly. Diba? Yan mismo yung sinabi nung witness kanina. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.